Sa mga pamilyang South Asian, madalas mahigpit ang kontrol sa edukasyon at buhay ng mga anak na kadalasang ikinakatwiran bilang kultura o tradisyon. Karaniwan pinipilit ang mga paniniwala ng magulang tulad ng sapilitang pagpapaksal, lalo na sa kababaihan. Ang ganitong mga kaugalian ay bihirang magbago kahit lumipat pa sila sa western na bansa. Paanong nauwi sa trahedya ang buhay ng isang batang babae na hindi lamang biktima ng pang-aabuso ng sariling ama, kundi ipinakasal pa sa lalaking higit na bumaboy sa kanya? Parehong mula sa Punjab, India ang mga magulang ni Nina bago sila lumipat sa UK. Gaya ng karamihan sa mga pamilya noong 50s, 60s at 70s. Lumipat ang pamilya ni Nina sa UK noong 60s upang maghanap ng mas magandang buhay. Ikinuwento ni Nina na ang kanyang ina ay napaka-proud na dumating sila sa UK sa pamamagitan ng eroplano at hindi sa barko. Sa India, ang ama ni Nina ay isa sa 7 magkakapatid. Mayroon silang malaking farm doon, kaya masasabi mong nagmula sila sa isang mayamang pamilya. Ngunit pagdating nila sa UK, ang ama ni Nina ay nagtrabaho bilang isang dishwasher. Inilarawan ni Nina ang kanyang ama bilang guwapo at ang kanyang ina naman ay bilang isang simpleng may bahay. Ang ama ni Nina ay isa ring sikat na wrestler, hindi malinaw kung sumikat siya sa India o sa UK, pero kilala siya at guwapo gaya ng sinabi ni Nina. Si Nina ay may 2 nakakatandang kapatid na lalaki at sila ay nakatira sa Birmingham, UK. Lumaki siya sa ganitong uri ng pamilya at ayon sa kanya, hindi sila masyadong affectionate o mapagmahal na halata sa isa't isa. Ngunit hindi naman niya ito tinitignan bilang isang masama o kakaibang bagay dahil sa puntong iyon, karamihan sa mga South Asian na pamilya ay hindi rin ganun ka-affectionate sa isa't isa. Walang I love you o pagyayakapan sa kanilang pamilya noon at tila normal lang iyon sa kultura nila. Ang ganitong klase na pag-uugali ay mas karaniwan noong panahon na iyon. Ay kay Nina, mula pa sa kanyang pagkasilang, hindi siya masyadong tinatanggap ng mabuti dahil siya ay isang babae. Noong siya ay bagong silang pa lamang, ikinuwento ng kanyang chachi o auntie na kapag may bisitang dumadalaw para makita ang bagong silang na sanggol, kanyang ina ay hindi pinapayagan ng sino man na buhatin siya. Kapag umiiyak si Nina bilang isang sanggol, hindi siya kinukuha o inaaruga. Sa paglipas ng ilang araw, natutunan daw niyang hindi na umiyak dahil alam niyang walang darating para kargahin siya. Nung siya ay naging 6 na taong gulang, lumipat ang kanilang pamilya sa isang bagong bahay sa Leicester. Dito, naging alipin siya ng sariling pamilya. Literal na ang trabaho niya ay alagaan ng pamilya, magluto, maglinis at maglaba para sa kanilang lahat. Dahil wala pang washing machine noon, kinakailangan niyang labahan ng mga damit ng pamilya sa bathtub. Tinatapakan ito para malinisan at pagkatapos ay isasampay o patutuyuin. Isipin mo 6 na taong gulang pa lang siya noon pero ginagawa na niya ang lahat ng mga ito. Siya lamang ang babae sa pamilya maliban sa kanyang ina, kaya nasa kanya ang lahat ng responsibilidad para tiyaking maayos ang buhay ng kanyang mga magulang at mga kapatid na lalaki. Sa kabila nito, si Nina ay naging marespeto at masunurin. Hindi niya alam ang iba pang paraan ng pamumuhay, kaya para sa kanya, normal lang ang ganitong sistema. Sa edad na 6, wala siyang idea na hindi dapat ito ang normal na buhay para sa isang bata. Wala na siyang pagkakataon na maging bata at hindi siya pinapayagang manood ng TV kasama ang kanyang mga kapatid. Sa halip, naghanap siya ng paraan para maglibang. Nangunguha siya ng mga libro. Pagkatapos aakyat sa kanyang kwarto at doon siya nagbubuo ng mga tower gamit ang mga ito. Sa kanyang sariling mundo naging kontento siya dahil dito mahal na mahal niya ang paaralan dahil sa may library doon. Kahit na sila ng kanyang mga kapatid na lalaki ay tanging mga bata na may ibang kulay sa kanilang paaralan at kahit na sila ay madalas tinutukso ay hindi ito naging hadlang para kay Nina. Ang mga libro ang naging mga kaibigan niya. Minsan wala siyang unan para matulog kaya ginagamit niya ang libro bilang unan. Kaya naman napakahilig niya sa pagbabasa. Ang pagmamahal niya sa mga libro ang nagbukas ng mundo para sa kanya. Kaya naging magaling siya sa pagbabasa. Kahit na ginagawa ni Nina ang lahat ng gawaing bahay at kahit na hindi niya naranasan ang tunay na pagkabata, napakahusay niya sa eskwela.
Lagi siyang nakakakuha ng mga matataas na marka. Ginagawa niya ito hindi para lamang sa sarili niya kundi para maging proud ang kanyang pamilya. Ngunit gaya ng alam natin, sa mga South Asia na pamilya o kahit sa karamihan ng Asia na pamilya, ang ganitong klaseng tagumpay ay madalas hindi sumasapat. Sa kanyang isip, ang pagiging isang babae sa kanilang komunidad ay nangangahulugan ng paghihintay lamang hanggang sa siya ay maikasal. Dahil dito, tinanggap na lang niya ang anumang uri na atensyon o pagmamahal na nakuha niya mula sa kanyang pamilya. Gaano man kaliit ito. Hindi rin siya pinapayagang lumabas o mag-imbita ng mga kaibigan sa kanilang bahay, kaya siya ay lumaki na medyo isolated. Bagaman nagkaroon siya ng ilang kaibigan sa eskwelahan, hindi niya masyadong naintindihan ang pakiramdam ng pagiging malungkot dahil sa hindi siya naging pamilyar dito. Maraming taong nagsasabi na ang ganitong uri ng pagpapalaki sa mga babae sa mga pamilyang Asian ay normal na ang mga magulang ay protektado lamang sa kanilang mga anak na babae. Ngunit para kay Nina, ito ay hindi tungkol sa proteksyon kundi higit pa sa pagsasamantala. Para sa kanya ang lahat ng kilos niya ay para lamang maglingkod sa pamilya. Si Nina ay halos hindi pinapayagang makipag-usap sa kanyang sariling pamilya. Bilang babae, wala siyang halaga maliban sa kanyang kakayahang mag-alaga at gumawa ng mga gawaing bahay. Karamihan sa mga pakikipag-ugnayan niya sa kanyang pamilya ay non-verbal. Halos walang eye contact at madalas ay sa pamamagitan lamang ng mga kilos at utos. Halimbawa, ang kanyang ina ay magtuturo lamang ng daliri kapag may ipapagawa at si Nina naman ay agad na susunod. Natutunan niya itungo ang kanyang ulo at iwasan ang tumingin sa mata ng iba kahit nasa kanyang mga kapatid. Kapag may kailangan ng pamilya, simple lang ang sinasabi nila, katulad ng clean kung maglilinis o food kung gusto nila ng pagkain. Napakawalang galang ng ganitong trato pero para kay Nina ito ay normal. Sa isang pagkakataon, tandang-tanda pa ni Nina ang isang regalo mula sa kanyang pamilya. Ito ay isang asul na crate ay ginamit niya upang maging mas mabilis sa kanyang mga gawaing bahay. Sabi niya, naalala ko nung bata pa ako, isa sa mga paborito kong bagay na binigay sa akin ay ang asul na kahon. Binabaliktad ko ito, tumatayo ako sa ibabaw at bigla akong nagiging superhero sa kusina. Dahil sa wakas, naaabot ko na ang lahat ng kailangan ko nang hindi masyadong nahihirapan. Ang bilis ko natatapos sa mga gawain at dahil doon, mas madali na ang lahat sa akin. Masaya rin ang lahat dahil nagagawa ko na maayos ang mga tungkulin ko. Ang ganitong uri ng pagtrato sa isang bata ay talagang masakit isipin. Sa murang edad, tinuruan si Nina na ang kanyang halaga ay nakabatay lamang sa kanyang kakayahang maglingkod sa iba. Sa mga sumunod na taon, wala masyadong nagbago sa buhay ni Nina. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang mga tungkulin sa bahay. Nag-aral na mabuti at sinubukang makahanap ng halaga sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang kanyang kwento ay isang kwento ng pagtitiis at pagsasakripisyo na nagmumula sa kawalan ng pagpipilian. Isang araw habang naghahanda si Nina ng pagkain sa kusina, isa sa mga kaibigan ng kanyang ama ang pumunta doon. Isang lalaki na kilala niya bilang Uncle G. Sa loob ng kusina, lumapit sa kanya ang lalaking ito. Sinubukan niya kausapin si Nina, ngunit nagkaroon ng kakaibang kilos na agad na nagparamdam kay Nina na may hindi tama. Habang tumatagal ang eksena, unti-unting naging malinaw ang masamang intensyon ng lalaking ito. Hindi siya pinakawalan at sa halip ginawa ng lalaki ang isang bagay na ni sa panaginip ay hindi inaasahan ni Nina. Binaboy siya ng kanyang sariling Uncle G. Sa murang edad na 14 years old, dumanas si Nina ng isang napakalupit at karumagdumal na insidente sa kamay ng taong dapat sana'y nagtuturo sa kanya ng respeto at dangal. Pagkatapos ng pangyayari iyon, si Nina ay labis na nabigla at natakot. Wala siyang nakasang loob na sabihin sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang nangyari. Baka maging normal lang sa kanilang bahay ang sanhi ng kanyang trauma. Walang nakapansin sa kanyang dinadala dahil sa kultura ng katahimikan sa kanilang pamilya, lalo na't babae siya. Ang mas masakit pa, tila naging normal na lamang sa kanilang komunidad ang ganitong klaseng pananahimik sa harap ng ganitong uri ng pang-aabuso. Hindi siya pinayagang ipakita ang kanyang nararamdaman, patuloy niyang itinago ang sakit at trauma, at sa halip pinagpatuloy ang kanyang mga responsibilidad bilang tagapag-alaga ng pamilya. Ang kanyang buhay ay naging isang bangungot, isang kalbayo na nagpatuloy habang tila walang nakakapansin o kumikibo. Isang gabi, si Nina kahit pagod na ay nagpatuloy sa kanyang mga tungkulin. Hindi siya pwedeng matulog hanggat hindi tapos kumain ng kanyang ama at mga bisita nito.
Kailangan din niyang siguraduhing maayos ang lahat ng gamit sa mesa, malinis sa kwarto at maibalik sa kaayusan bago sila magpahinga. Ang ama niya ay kilala sa pagiging sobrang malinis sa bahay, kaya't kailangan niyang sundin ang lahat ng inaasahan mula sa kanya. Nang matapos kumain ng mga uncle at ang kanyang ama, pumasok si Nina sa formal room upang kunin ang mga pinggan at simulan ang paglilinis. Sa pagpasok pa lang niya, nagkaroon na siya ng pakiramdam na may mali. Sinabi ni Nina na ang katawan daw ng isang tao ay may paraan para magbigay ng babala kapag may hindi tama sa paligid. Ramdam niya ito, pero wala siyang magawa kundi ang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Pagpasok niya, nakita niya lasing na lasing ang lahat ng naroroon. Habang kinukuha niya ang mga pinggan, bigla siyang hinila ng kanyang ama at tinulak sa ibabaw ng dining table. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at ang kanyang ama ang unang gumawa ng karahasang iyon sa kanya. Matapos ito, sumunod ang iba pang mga lalaki sa silid. Si Nina sa murang edad ay dumanas sa matinding pang-aabuso na tumagal na maraming oras. Bagamat pilit niyang iniiwasan ang mga mukha ng mga naroon, natandaan niya ang bawat isa sa kanilang amoy, kilos at boses. Alam niya kung sinong gumawa ng ganitong kasamaan sa kanya. Sa huli, nawalan siya ng malay dulot ng pagod, sakit at takot. Nang magising siya, naramdaman niya ang lagkit ng kanyang buhok. Napagtanto niyang ito ay dahil sa pulang likido na tumulo sa paligid niya. Nakita niya may mga matsa sa carpet ng silid, tanda na karuman-lumal na nangyari. Nagising siya dahil sa malakas na pagbagsak ng pinto. Ang kanyang ina ang gumawa nito para gisingin siya. Sa kabila ng kanyang paggising, wala siyang ibang inisip kundi ang takot na mapagalitan. Napansin niyang sira-sira ang kanyang damit, pero ang unang pumasok sa isip niya ay ang gulo sa paligid. Merong mga basag na mga pinggan, natapong pagkain at kalat sa buong paligid. Ang tanging inisip niya ay kailangan niya ayusin ang lahat bago siya mapagalitan. Habang hirap na hirap siyang maglinis, halos hindi siya makatayo dahil sa sakit at pagod. Pumunta siya sa kusina, suot ang kanyang sirang damit para ayusin ang mga natapong pagkain at pinggan. Ngunit bago pa siya makapagsimula, sinabi ng kanyang ina, "Wag na, maligo ka na lang at magbihis." Hindi binanggit ng kanyang ina ang nangyari, hindi siya kinamusta o tinanong kung anong nararamdaman niya. Sa halip tila binaliwala ang lahat. At inuna ang utos na mag-ayos si Nina ng kanyang sarili. Ang tagpong ito ay hindi lamang nagbigay ng pisikal na sakit kay Nina, kundi mas malalim na sugat sa kanyang damdamin. Isang pakiramdam ng kawalan ng proteksyon mula sa sariling pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, pinayagan si Nina ng kanyang ina na maligo. Isang bihirang pagkakataon para sa kanya dahil hindi siya karaniwang pinapayagang maligo ng madalas. Matapos maligo, isinuot niya malinis niyang pajama. Kahit masakit ang nararamdaman niya, pisikal at emosyonal, bumalik siya sa formal room at kusina upang linisin ang kalat na iniwan ng mga lalaki. Isa-isa niyang inayos sa mga pinggan, nilinis ang sahig at sinigurong maayos na ang lahat. Nang matapos siya, naglakas loob siyang tanungin ang kanyang ina kung maaari na siyang matulog. Tumango naman ang ina niya nang may halong inis at sa wakas, nakapagpahinga na siya. Sa sobrang pagod at hindi ng kanyang naranasan, hindi siya nagising sa loob ng 2 araw. Doon lamang na-realize ni Nina na may mali sa kanyang buhay. Ang karahasang ito ay nag-iwan ng sugat na hindi niya maipaliwanag. Isang masakit na alaala na hindi niya lubos na nauunawaan. Para sa maraming babae ay inaasahang maging tagapagtanggol ang haligi ng pamilya. Ngunit sa kaso ni Nina, ang mismo ama niya ang nag-umpisa ng kahayupan sa kanya. Hindi lang siya ang gumawa nito, pinabayaan pa nitong mangyari ang higit pa. Pagkatapos ng ilang araw ng pagkakagising, sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, napilitan siyang bumalik sa paaralan. Pero hindi naging madali ito para kay Nina. Bilang isang Southeast Asian na nakatira sa Britanya, hindi siya tinatanggap na mabuti sa kanyang eskwelahan. Malupit ang mga kaklase niya, palagi siyang dinuduraan, pinagtatawanan at binabaliwala. Hindi napansin ng mga guro ang kanyang pagkakawalay sa iba o ang pagbabago ng kanyang asal. Walang nagtatangkang alamin kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Nina ang tahimik na nagtitiis sa hirap at sakit ng kanyang buhay. Ngunit kahit gaano kapikat na ang kanyang pinagdadaanan, hindi pa rin natapos ang pagsubok para kay Nina. Hindi nagtagal matapos sa karahasang iyon, nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Labis ang takot ni Nina sa balitang ito, pero alam niya kailangan niya itong ipaalam sa kanyang ina.
Matapos siyang sabihin ng totoo, sa halip na makaramdam ng simpatya o pagmamalasakit, sinalubong siya ng galit ng kanyang ina. Siya ay nakatikim ng sampal at suntok dahil sa kanyang kalagayan. Sa halip na suportahan siya, itinago ng kanyang pamilya ang sitwasyon mula sa kanilang komunidad at dinala siya sa isang pribadong klinika para alisin ang bata. Sa klinikang iyon, matapos ang proseso, naranasan ni Nina ang unang bahid ng pagmamahal at pagmamalasakit. At ito'y hindi mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa isang estranghero. Ito'y sa isang nurse. Habang nagpapahinga si Nina na nakasuot pa ng hospital gown, nilapitan siya ng nurse na ito. Hinaplos nito ang kanyang buhok, inalok siya ng tsaa at biskwit. Para kay Nina, napakabago ng pakiramdam na ito. Sa sarili niyang isip, naitanong niya, hindi naman siguro ako ganoon kasama kung may taong nag-aalaga at tumutulong sa akin tulad nito. Sa isang simpleng haplos at pagpapakita ng malasakit, naranasan niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahangad, ang makaramdam na siya ay mahalaga at karapat-dapat bigyan ng pansin bilang isang tao. Nakakalungkot isipin na sa lahat ng pinagdaanan niya, ang unang halik ng pagmamahal ay nagmula pa sa isang estranghero at hindi sa sarili niyang pamilya. Ang karanasang ito ay nagbigay kay Nina ng pagnanais na mapansin bilang isang tao na maranasan ng pinakapayak na pangangailangan ng bawat isa. Ang pagmamahal, haplos at pagmamalasakit. Ang maliit na akto ng kagandahang loob mula sa nurse na iyon ay tila nagpahangad ng mas malalim niyang pangarap na makaramdam ng pagmamahal at pagtanggap mula sa iba. Pagkatapos ng lahat ng ito, pinilit si Nina na magpatuloy at mamuhay na parang normal. Pero sa sitwasyong ito, gaya ng madalas na nangyayari sa mga kababaihan sa mga konserbatibong kultura, tila laging ang babae ang sinisisi. Sa halip na tignan ng mga dahilan na nangyari, siya pa ang pinatawan ng parusa. Para sa kanyang ina, kasalanan pa rin ni Nina na siya ay nabuntis, kahit na ang mga pangyayaring nagdulot nito ay hindi na niya kontrol. Isang araw dumating ang isa sa mga lalaking bumaboy sa kanya na tinatawag din niyang uncle upang alokin siya ng kasal. Ang lalaking ito ay dumating sa kanilang bahay na may dalang tuni, isang tradisyonal na belo para sa mga ikakasal. May dala pang mga matamis na pagkain at kasama rin ang kanyang asawa. Hindi sigurado si Nina kung alam ng asawa ng lalaki kung ano ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang nagiging bahagi siya ng isang tradisyonal na ritual na hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung ano nangyayari at dahil dito nahirapan siyang tanggapin ang lahat ng ito. Pumasok siya sa kanyang silid at pagkakita sa kanya ng kanyang ama, sinabi nito, "Hindi ka ba masaya? Ang uncle mo ang nagdesisyon na ipakasal ka." Wala na siyang ibang magawa kundi magtaka. Hindi siya tinuruan o inihanda ng kanyang pamilya tungkol sa seremonya o kahit anong kaugnay nito. Sa edad na 14 years old, isinuot ni Nina ang tuni sa kanyang ulo at pinilit siyang ipakasal sa anak ng kanyang uncle. Nagpalitan sila ng mga matatamis na pagkain at kumuha pa sila ng mga larawan sa kaganapang iyon. Ngayon kailangan niyang tanggapin ang isang bagong sitwasyon kung saan ang isa sa mga bumaboy sa kanya ay magiging bahagi pa ng kanyang buhay. Sinabi pa ng kanyang ama na nasira ka na at ang anak ng uncle mo ay may kasintahan na. Pero ang swerte mo dahil ikaw ang kinuha. Pinaliwanag ng ama ni Nina na nagbigay siya ng malaking halaga sa uncle bilang bahagi ng kasunduan, isang tradisyon na itinuturing nilang bahagi ng proseso. Si Nina ay tinatayang 14 to 15 years old na mangyari ito. Dito inihanda ang kasal at naganap ito sa isang templo. Ang kasal ni Nina ay hindi ginawa dahil sa pagmamalasakit para sa kanyang kinabukasan o kaligayahan kundi upang patahimikin siya tungkol sa mga pang-aabuso at mga pangyayaring kinasangkutan niya tulad ng pagkasa at pagbubuntis. Mula sa pagiging tagapaglingkod sa bahay ng kanyang pamilya hanggang sa pagiging tagapaglingkod sa bahay ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa, ang batang anak ng pamilya ay walang pakialam sa kanya. May sarili itong kwarto at kasintahan at ang bawat isa sa kanila ay may sariling komportableng kwarto maliban kay Nina. Lahat ng kanilang kwarto ay nasa itaas samantalang si Nina ay may maliit na kwarto sa ibaba. Ayon sa kanya, ito ay halos isang parang isang aparador lamang. At muli ang trabaho ni Nina sa bahay na ito ay magluto, maglinis at alagaan ng pamilya. Ngunit sa pagkakaiba sa bahay na ito ay gusto nila magtrabaho si Nina at ang perang kikitain niya ay gagamitin para sa pamilya.
Ang ama ni Nina ay nagbigay ng malaking halaga sa pamilyang ito, ngunit nais pa nila na mas maraming pera. Hindi sila kasing yaman ng pamilya ni Nina, kaya pinagawa nila kay Nina ang maghanap ng trabaho. Siguro ito na ang isa sa pinakamagandang nangyari kay Nina. Dito nakalabas siya at di kalaunan ay nakahanap siya ng magandang trabaho sa isang kilalang kumpanya. Dahil dito nakasalamuha siya ng iba't ibang tao at sitwasyon. Minsan tatanungin siya ng mga tao sa kanyang trabaho, bakit ang dami sugat sa iyong mga pinti? Ngunit hindi niya masabi ang katotohanan, ang totoong inaabuso siya ng kanyang biyanan. Kapag pupunta sila sa kasal o ibang okasyon, ginagapos siya upang hindi siya makalabas ng bahay. Ito ay dahil sa takot na nararamdaman ng lalaki na baka magsumbong siya, ngunit hindi nila alam kung gaano siya takot na takot sa kanila. Ang mga batang babae ay pinalaki sa takot, yun lang ang nararamdaman nilang emosyon. Nakakagulat na maraming tao ang hindi nakakapansin o naghihinala na kahit anong masama sa pamilya nila. Walang nakakaalam na ganito ang nangyayari sa loob ng isang respetadong tahanan. At ang nakakagulat pa, mga tao sa pamilya ay edukado. Hindi ibig sabihin na mas mabuti ang kalagayan nila dahil lang doon. Pero sa mga ganitong sitwasyon, may pagkakaiba ito. Alam nila ang tama at mali. Kaya mas mahirap tanggapin ang nangyayaring ito. Sa puntong ito ng kwento, si Nina ay literal na siya ay inabuso ng halos lahat ng tao na nakakasalamuha niya. Walang isa mang tao ang nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal o malasakit. Dahil dito nakaramdam si Nina na parang nalubog na siya sa kanyang sitwasyon. Hindi alam kung ano ang gagawin. Si Nina ay nag-imagine na lang na kunwari ang kanyang mga magulang ay nagpapakita sa kanya ng pagmamahal at tanggap siya ng buo. Sa puntong ito ay hindi pa rin siya naniniwala na may mali sa mga magulang niya. Dahil iniisip niya na ginagawa lang nila ang alam nilang tama at hindi niya sila sinisisi. Ang pang-aabuso mula sa kanyang biyanan ay umabot na sa punto na hindi na niya kaya. Nais niya makatakas, hindi na niya kayang hayaang magpatuloy ang ginagawa sa kanya. Ngunit isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nagsimulang mag-isip na tumakas ay alam niya maraming iba pang mga asawa sa kanilang komunidad ang dumaranas ng parehong kalupitan at ang iba sa kanila ay mas malupit pa ang nangyayari. Marami ang inaabuso at may mga pinapaslang dahil sa mga bagay na wala silang kontrol. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin nagbubuntis si Nina. Matagal na siyang naninirahan sa pamilya ng kanyang asawa at sa puntong iyon ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng anak. Pero alam niyang darating na ang oras na ito. Ang bahay ng kanilang kinitirahan ay may teres, kaya't kapag naglalabas siya at nagpapatuyo ng mga damit, narinig niya mga nanay ng asawa sa kanilang komunidad na nag-uusap-usap. Hindi niya maiwasang marinig ang kanilang mga biro tungkol sa unang asawa na pinaslang dahil hindi siya makapagbigay ng anak na lalaki. At ngayon pinakasalan ng isa pang babae, umaasa na magbibigay ito ng anak na lalaki sa kanilang pamilya. Mas lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ni Nina nang malaman ng pamilya niya ang kanyang pagtatangka na tumakas. Isang araw matapos mag-ipon ng lakas ng loob, sumakay siya ng bus papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Umaasang tatanggapin siya ng mga ito. Ngunit bago pa man siya makarating, may nakakita sa kanya sa bus at agad na pinaalam sa kanyang pamilya kaya mabilis siyang kumilos. Pagdating ni Nina sa bahay ng kanyang mga magulang, hindi siya inasikaso ng maayos. Ang unang salubong ng kanyang ama ay galit. Pinagsabihan siya na nagdala siya ng kahihiyan sa pamilya. Tinanong kung may kasingkahan ba siya kaya siya tumakas at tinawag siyang babaeng mababa ang lipad. Imbes na magbigay ng suporta, hinila siya ng kanyang ama papunta sa silid para sa mga bisita, kung saan siya muling pinagtulungan ng kanyang ama at kapatid. Inatake siya ng husto na nagresulta ng pagkabasag ng kanyang ilang mga parte. Habang ginagawa ito, inaalipusta siya gamit ang iba't ibang pangalan at sa mga sandaling iyon naniniwala si Nina na siya ang may kasalanan. Sa edad na 21 years old, iniisip niyang nararapat lang sa kanya ang ganitong pagtrato. Habang tinatamaan siya, pakiramdam ni Nina na baka ito na ang katapusan niya. Ang sakit at takot ay halos magpatumba sa kanya. Ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang loob na nagsasabing kailangan niyang mabuhay. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ito ang katapusan para kay Nina. Pagkatapos ng masakit ng kaganapan, nagsimula siya maging manhid sa sakit. Nang makita niyang pumasok ang isa pa niyang kapatid na lalaki sa kwarto,
Pinigilan nito ang ama at ang kuya niya nagpapatuloy sa pagpapahirap kay Nina. Sinabi ng kapatid na hindi nila siya pwedeng patagalin sa bahay. Kailangan nila siyang dalhin sa India. Galit na galit ang kanyang ama at patuloy na sumisigaw habang si Nina ay dahan-dahang nawawalan ng malay. Halos hindi makagalaw. Tinamaan siya ng malupit kaya't nanatili siyang nakahiga sa sahig ng 3 o 4 na araw. Isang tiyahin ang lumapit sa kanya at binanggit ng mabilis na ipapadala siya sa India sa darating na linggo. Wala siyang pagkakataon na magsalita o magtanong at agad na umalis sa kanyang tiyahin. Ang tanging naiisip ni Nina na mangyayari sa kanya sa India ay kasawian. Kaya't sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap, pinilit niyang gumapang palabas ng bahay at lumabas ng bakuran. Nakaharap siya sa isang mataas na pader at sa kabila ng lahat, nakakuha siya ng lakas para akyatin ang pader at tumalon sa kabilang bahagi. Tumawid siya na kalsada at pumasok sa isang maliit na parke sa harap ng bahay nila. Doon sa mga halamanan ng parke, siya ay nawala ng malay. Habang siya ay hindi makagalaw at nawawala ng malay, nakita niya pang dumaan na kanyang ama, sakay ng sasakyang naghahanap sa kanya. Nang maaga kinabukasan, bago pa man magising ang iba, nakakilos siya at nakasakay na taxi para makaalis. At dito nakaligtas siya. Bago ang mga pangyayaring ito, nakipagkaibigan si Nina sa isang Indian na babae sa kanyang trabaho na may karelasyon na Nigerian. Nagdiwala siya sa babae at sinabi nitong kung siya man ay magkakaroon ng problema, maaari siyang tumuloy sa kanila. Kaya't noong tumakas siya, pumunta siya sa kanyang kaibigan at doon siya pinagamot sa ospital dahil sa malubhang mga sugat. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya sa bahay ng kaibigan, ngunit ang nakita lang niya ay ang boyfriend nito. At natuklasan niyang naghiwalay na sila. Sinabi ng lalaki na pwede siyang tumuloy basta't magbayad siya ng renta. Isang gabi nag-inuman sila at lasing na lasing si Nina at tinig-advantage siya ng Nigerian na lalaki. Pagkatapos sa insidenteng iyon, nabuntis si Nina. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon siyang panindigan ng bata at nagtanong sa lalaki kung maaari silang maging magkasama. Ngunit sa kabila ng pagmamahal ni Nina sa kanya, alam niyang hindi ito tatanggapin ng kanyang pamilya, lalo na at ang kultura at lahi nila ay magkaiba. Hindi alam ni Nina kung paano siya dapat tratuhin o kung ano ang tunay na pagmamahal. Nang tumira siya sa Nigerian na lalaki, akala niya ito ang kanyang tagapagligtas. Bagamat inabuso siya ng lalaki, pinayagan niya manirahan ito dahil nagbigay ito ng kahit kaunting pag-aalaga sa kanya. At iniisip niyang ito na ang kanyang kaligtasan. Nagtagal sila ng 23 years, nagkaanak ng 3, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang relasyon ay puno ng pang-aabuso. Sa mga taon na kanilang pagsasama, binansagan siya ng lalaki ng mga nakakasakit na salita. Sinabi nitong mataba siya, pangit at kinokontrol ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Minsan habang siya ay natutulog, sinindihan ng lalaki ang kanyang unan dahil nais siyang tapusin ang kanilang relasyon. Binanggari ng lalaki ang ulo ni Nina sa pader. At nilak siya kasama mga anak sa kanilang kwarto mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 na umaga araw-araw. Marami pa siyang ginagawang kalupitan tulad ng pag-iwan sa kanya sa mga lugar na wala siyang kalaban-laban. Hindi na niya mahal ang lalaki, pero nanatili ito sa relasyon dahil sa panahong iyon, hindi niya pa alam na may iba pang paraan ng pamumuhay. Ngunit di kalaunan dumating ang araw na naisip niya ang kanyang halaga at tuluyan niyang iniwan ng lalaki dahil sa isang trahedya. Isang araw habang siya at anak niyang lalaki ang nasa bahay lang, pinuno ng lalaki ng gas sa kanilang tahanan, isang aksyon na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Nang malaman ng kanilang anak na babae ang nangyari, siya ang nagsabi sa ina na ang ama niya ang may gawa ng lahat. At nagpadala pa siya ng mensahe kay Nina na nagsasaad ng plano nitong pumaslang sa kanila. Dahil dito ang anak na babae ni Nina ay nagtulak sa kanya na umalis na sa bahay at iwan na ang lalaki. Dahil nakikita niyang mali na ang sitwasyon at alam niyang hindi na kaya pa magpatuloy ni Nina sa ganoong kalagayan. Matapos sa mga kalupitan na dinaanan ni Nina, naging homeless siya sa loob ng ilang panahon hanggang sa matulungan siya ng isang babae mula sa paaralan ng kanyang anak. Habang nagsisimula siyang muli at sinusubukang buuin ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak, bumalik ang madilim na nakaraan ni Nina nang dumating ang mga pulis upang sabihin sa kanya na ang kanyang ama ay naaresto.
Inaresto ang kanyang ama dahil sa pagdukot sa isang 6 na taong gulang na bata na hindi niya alam na may iba pa pala siyang kapatid, isang anak mula sa isang college na babae. Upang itago ang kahihiyan ng pagkakaroon ng isang illegitimate na anak, pinainom ng kanyang ama ng alak ang babaeng ito at pagkatapos ay dinukot ang bata. Kinuha siya mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa sa Europa hanggang makarating sila sa India kung saan iniwan siya sa isang paaralan. Inaresto ang kanyang ama at kinasuhan ng pagdukot. Ngunit kailangan ng mga pulis na makakuha ng pahayag ni Nina kung paano siya konektado sa kanyang ama. Binahagi ni Nina sa mga pulis ang mga paghati na dinanas niya mula sa kanyang ama, pati na mga malupit na pananakit na kanyang naranasan noon na halos magresulta sa isang honor killing. Ngunit dahil wala siyang matibay na ebidensya, hindi ito napatunayan. Ang kanyang ama ay nakulong ngunit pinalaya noong 2021. Sa kanyang paglabas, ang buong komunidad ay tinanggap pa rin siya. Pinaniniwala ang dapat siyang ituring na isang honorable na tao na nagpapanatili ng dangal ng kanyang pamilya. Dahil dito ay nagsusuot na siya ng turban at isa ng respetadong miyembro ng Desi community sa UK at may-ari na rin ng ilang mga bar at pub. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ni Nina, hindi nawawala ang buwang ng pagmamahal sa kanyang puso para sa kanyang mga magulang. Bilang isang survivor ng mga nakakatakot na karanasan, ang tapang at lakas ni Nina ay humatong sa kanya upang italaga ang kanyang buhay sa pagbabago. Sa kabila ng pagiging biktima ng forced marriage, si Nina ay naging isang matatag na babae. Ngayon si Nina ay isang matagumpay na empowerment coach at international speaker. Mayroon din siyang libro na pinamagatang Master Your Life, Live the Life of Your Dreams na inilabas noong 2021. At mayroon din siya isang organisasyon na tinatawag na End Honor Killings kung saan maaari kayong mag-donate. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!